Mayroon po bang purgatorio ayon sa Biblia? Ako po si Father Dion, ang Catholic Chaplain ng 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos sa ating gabay, ang sasagot sa inyong mga katanungan tungkol sa ating pananampalataya. Mayroon po bang batayan sa Biblia ang ating paniniwala sa purgatorio? Ang banal na kasulatan o ang Biblia nagpapahayag po ng apat na katotohanan kaugnay sa ating paniniwala tungkol sa purgatorio. Una, mayroon pong parusa ang ating kasalanan kahit pagkatapos nating patawarin ng Diyos. Ito po ang makikita natin sa 2nd Book of Samuel chapter 12 verses 13 to 18. At sinabi ni David kay Nathan, "Ako'y nagkasala laban sa Panginoon." At sinabi ni Nathan kay David, "Inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Gayon may sapagkat sa gawang ito'y iyong binigyan ng malaking pagkakataon ang mga kaaway ng Panginoon upang magsipangayaw. Ang bata naman na ipinanganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay." Dito makikita natin si David na inako niya, nagsisisi at ikinumpisal ang kanyang kasalanan. Sinabi niya kay Nathan, "Nagkasala ako sa Diyos." At ipinahayag ni Nathan ang pagpapatawad ng Diyos. Sinabi ni Nathan kay David, "Inalis din ng Diyos ang iyong kasalanan. Ikaw ay pinatawad, kaya hindi ka mamamatay. Ngunit ang anak mo sa asawa ni Urias ang mamamatay." Na pagkatapos tinanggap ni David ang pagpapatawad ng Diyos, binigyan pa rin siya ng Diyos ng parusa sa kanyang kasalanan. Na ang ating kasalanan ay mayroon pong parusa kahit pagkatapos nating tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos. Ikalawa, nothing unclean will enter heaven. Walang anumang marumi, madungis at hindi ganap ang makapasok sa kaharian ng langit. Ito po ang sinasabi ng Pahayag chapter 21 verse 27. Kailanman ay hindi makakapasok doon ang anumang marumi o ang sinumang gumagawa ng kinapupuutan ng Diyos o ang gumagawa ng kasinungalingan. Ang makakapasok lamang doon ay yaong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Na anumang marumi, unclean, hindi ganap, ay hindi po makapasok sa kaharian ng langit. Kaya nga po, kailangan nating maging ganap upang tayo makapasok sa kaharian ng langit. Ito po ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 5, verse 48. Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Maging ganap kayo tulad ng inyong Ama na nasa langit. Dahil nga, wala pong anumang marumi, unclean at hindi ganap ang makapasok sa kaharian ng langit. Kung walang anumang may bahid, dungis, marumi at makasalanan at hindi ganap ang makapasok sa kaharian ng langit, ito po ay nagdadala sa atin sa ikatlong katotohanan na mayroon pong proseso o pamamaraan kung saan ang Espiritong matuwid ay ginagawang ganap ng Diyos. Ito po ang makikita natin sa sulat sa mga Hebreo, chapter 12, verses 22 to 23. Subalit, kayo ay nakalapit na sa bundok ng Sion at sa lungsod ng buhay na Diyos, sa Jerusalem na makalangit at hindi mabilang na mga anghel. Lumapit na kayo sa pangkalahatang pagtitipon at sa iglesia ng mga panganay na nakatala sa kalangitan. Lumapit na kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga matuwid na pinaging ganap. Ang talatang ito ay nagbanggit po ng espiritu ng mga matuwid na ginawang ganap. Ibig sabihin, kahit po sila ay matuwid sa kanilang pamumuhay, ngunit hindi pa sila ganap at sila ay ginawang ganap ng Diyos. Paano po ginagawang ganap ang espiritu ng mga matutuwid? Ayon po sa sulat ni San Pablo sa 1 Corinto chapter 3 verses 13 to 15, ito po ang kanyang sinabi. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy
kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, ngunit maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Nakaugnay sa talata ng Hebreo chapter 12 verses 22 to 23, makikita natin ang mga espiritu ng matuwid na ginawang ganap ay dumaan sila ng pagsubok sa kanilang mga ginagawa sa pamamagitan ng apoy. Kung ang kanilang ginagawa ay hindi nasusunog, tatanggap sila ng gantimpala. Ngunit kung ito naman ay masusunog, mawawala sa kanila ang gantimpala. Gayon paman, sila ay maliligtas pa rin. Nasaang lugar po ba ito kung saan pagkatapos sa buhay natin sa mundong ito ay susubukin ang ating mga ginagawa sa pamamagitan ng apoy? Ito po ba ang impyerno? Hindi po. Dahil kung makapasok tayo sa impyerno, hindi na po tayo maaring lalabas doon. Ito po ba ay langit? Hindi rin po. Dahil sa langit, hindi na po tayo mawawalan ng anumang gantimpala. Sinabi po ng Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 12 verse 32, sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Dito nabanggit po ng Panginoon ang kapatawaran sa panahong ito at ang kapatawaran sa darating na panahon. Kailan at saan po ba ang darating na panahon kung saan maaari pa ring mapatawad ang ating mga kasalanan? Sa langit po ba? Hindi po. Dahil sa langit, wala at hindi na po natin kailangan ang pagpapatawad ng Diyos. Sa impyerno po ba? Hindi rin po. Dahil wala na pong kapatawaran ang ating mga kasalanan pag tayo ay nandoon na sa impyerno. Kaya ang katotohanan ito ay nagdadala sa atin sa pang-apat na katotohanan na mayroon pong lugar o estado maliban sa langit at impyerno kung saan sinusubok ang mga ginagawa ng mga matutuwid, at kung nasusunog ang kanilang ginagawa, mawawalan sila ng gantimpala, ngunit sila ay maliligtas pa rin. Kaya nga lang, para tayong nagdaan sa apoy. Ang ibig po bang sabihin nito ay lahat dadaan sa purgatorio? Kung ang talatang ito ay iugnay natin sa sulat sa mga Hebreo chapter 12 verses 22 to 23, sinabing ang mga matuwid na espiritu lamang na hindi ganap ang dadaan ng pagsubok sa pamamagitan ng apoy. Kaya hindi po lahat na mayroon pong isang lugar o isang estado maliban sa langit at sa impyerno kung saan nililinis at ginagawang ganap ang espiritu ng mga matuwid upang sila ay malinis, mapatawad ang kasalanan, maging ganap at maligtas at makapasok sa buhay na walang hanggan, na ang mga sumusunod na mga katotohanang ipinahayag ng banal na kasulatan. Una, na mayroon pong parusa ang ating kasalanan kahit pagkatapos nating tanggapin ang pagkapatawaran ng Diyos. Pangalawa, kailangan nating maging ganap tulad ng ating Ama na nasa langit, dahil wala pong mayroong bahid dungis at hindi ganap. Nothing unclean will enter the kingdom of heaven. Pangatlo, mayroon pong pamamaraan o proseso kung saan ang espiritu ng mga matuwid ay ginawang ganap. Pang-apat, mayroon pong lugar o estado maliban sa langit at sa impyerno kung saan dumadaan tayo ng paglilinis sa pamamagitan ng apoy upang tayo ay maging ganap at karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng langit. At ang lugar o estado kung saan ang espiritu ng matuwid ay nililinis upang maging ganap at karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng apoy, ay ang diwa ng purgatorio. Ang purgatorio nagmumula po sa salitang Latin, kaya hindi po natin mababasa ang salitang purgatorio sa ating mga Filipino o English translation ng ating Biblia. Kaya ang katotohanan tungkol sa purgatorio ay klarong-klarong mababasa natin sa banal na kasulatan. Ito po ang salita ng Diyos, ating gabay. Makibahagi po sa pagpapalaganap
ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-subscribe sa YouTube channel na ito at higit sa lahat ang pagbahagi ng video ito. Maraming salamat po. At sumainyo ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.